Dear Dr. Love, ako po si Maris ng Cainta, Rizal. Ako po ay 35 anyos na. May jowa po ako, si Kevin. Almost 7 years na po kaming magkarelasyon. Katulad lamang din po kami ng ibang ordinaryong magjowa. Pero ang hindi alam ng iba, sobra akong matiisin para kay Kevin. Sa totoo lamang, 6 times ko na siyang nahuling nag-cheat sa akin, Dr. Love. May mga ka-chat siya sa Messenger, may mga ka-text din siya, at kung minsan may ka-video call pa. Tuwing nahuhuli ko siya, todo deny po siya. Pero umaamin din kalaunan. Siyempre, nasasaktan ako sa tuwing ginagawa niya ito. Pero bilang marupok ako at mahal ko siya, palagi ko siyang pinapatawad. Nangangako naman siyang magbabago na raw, ilang beses na. Naniniwala naman ako, Dr. Love. Isa pa, natatakot na rin kasi ako na baka wala nang magmahal sa akin dahil may edad na rin po ako. Baka wala nang pumatol sa akin kung hiniwalayan ako ni Kevin. Kaya tinitiis ko na lamang po at mahal na mahal ko pa rin po siya sa kabila ng lahat. Dr. Love, tama pa rin po ba ang ginagawa ko? Para kasing nasanay na ako na ganito. Pinapalampas ko na lamang ang ginagawa niya kahit masakit. Pero lumilipas din naman ang sakit at nagsisimula na naman kami. Sa tingin niyo po, Dr. Love, tama ba ang ginagawa ko? At magbabago pa kaya siya balang araw? Sana ay matulungan niyo po ako. Thank you, Dr. Love. God bless you and your program. Gumagalang Maris ng Cainta, Rizal. Maraming salamat, Maris. Meron kaming pinag-uusapan ni Dr. Camille Garcia, isa sa mga trio tagapayo ng programang Face to Face. Si Dr. Camille po ay isang psychologist. At pinag-uusapan namin yung mga sitwasyon na ganito na pinapayagang mangyari ng mga biktima. At ito raw yung mga kaso ng codependency na parang hindi sila makapagdesisyon, hindi maaaring mabuhay ng mag-isa, hindi maaaring maging tagumpay ang lahat kung hindi kasama yung tao na sinasandalan niya. And sometimes ito ay mga signs ng abused relationship. Hindi pa natin masabi na abused wife dahil di pa naman siya kasal. Pero ginulat mo naman ako, Maris, dahil 7 taon na kayong magkarelasyon ng jowa mo. Napakatagal na niyan. Alam mo, ang perfect na panahon daw ay mga 2 o 3 taon ng pagiging magjowa. Kilala nyo na ang isa't isa. Alam nyo na yung mga idiosyncrasies, mga weaknesses and strengths ng iyong karelasyon. Pero 7 taon, may pangarap pa ba kayong bumuo ng pamilya? May pangarap pa ba kayong magpakasal? O baka naman ang pangarap nyo lang magbahay-bahayan lang kayo, palivin-livin na lang? Well, nasa sa inyo yan. Hindi ko naman buhay yan. Buhay nyo yan, di ba? Now, since ikaw ay nagpadala ng problema mo sa ating programa, binabalansin natin ang sitwasyon. Ang sabi mo, ilang beses mo na siya, 6 na beses mo na siyang nahuling nagtataksil sa'yo. May mga ka-chat sa Messenger, may ka-text, at kung minsan may ka-video call.
Tuwing mahuhuli mo, dinideny niya. But later on, inaamin niya. Diba? At nangangakong magbabago raw siya. Ayoko maging plastic. Dahil dinaanan ko rin ito. Gaano ko man kamahal yung aking asawa, once in my life ay napagtaksilan ko. No? Pero ang madalas nating sinasabi, kapag nalaman mo na mayroon ka ng sinasaktan, lalo mahal mo, mayroon ka ng tinatapakan, at alam mong mali na ang ginagawa mo, panahon na para itumpak ang lahat at tigilan ang paggawa ng mali. Otherwise, pinaparusahan mo lamang ang isang taong nasasaktan at nagmamahal sa iyo. At yan ang buhay nitong si Maris. Bagamat alam niyang niloloko siya, ang sabi niya, natatakot siya na iwanan siya ng kanyang boyfriend, ng kanyang jowa. Dahil baka wala nang pumatol sa kanya. Dahil matanda na raw siya, 35 anyos. Maris, kung mapapanood mo sa face-to-face, merong kaming ipinakasal. Ang lalaki ay 32 anyos, ang babae ay 64, 64 years old, who claims to be pregnant. Hello? Anong pangalan? Josie ba? Josie, no? Jocelyn. Oo. Sabi ni Jocelyn kasi, ilang buwan na siyang hindi dinadatnan. Kaya nagtaka rin kami. At para ma-confirm namin kung talagang buntis nga itong si Jocelyn na 64 years old, binigyan namin siya ng, anong tawag doon? Pregnancy test. Doon sa programa. Dahil nagwo-worry naman yung tao. Sa edad niyang 64 anyos, hindi na siya dinadatnan, nagtataka siya. Nangangulugan, posibleng buntis siya dahil may gumagalaw daw sa kanyang tiyan. And so, nalaman namin na hindi pala siya buntis. Ano kaya, Jake, yung gumagalaw sa kanyang tiyan kung hindi man siya buntis? Ang sabi ni Jake sa akin nung araw, malamang may kabag. Malamang may kabagan siyan. Alam mo, pag nakaamoy ka ng alimuom at kinabagan ka, parang masakit yung tiyan mo na may gumugulong dito sa iyo tiyan. Hindi naman pala buntis. Ganun pa man, nagmamahalan sila ni Nelson. Bakit ko na ikwento? Sapagkat 64 na si Jocelyn at ikaw naman, 35 anyos ka pa lamang, napakabata mo pa. Pero hindi importante ang edad na yan. Ang importante ay binibigyan mo ba ng pagpapahalaga at karampatang dignidad ang iyong pagkababae. Kasi kung okay lang sa'yo dahil gumagaling naman ang sugat, okay lang sa'yo dahil nawawala din naman ang sama ng loob, okay lang sa'yo na lokohin ka ng karelasyon mo at pagtaksilan ka, something must be wrong with you. At nagiging codependent ka na niya. Kung baga sa isang babaeng abused, makikita mo yung mga babaeng abused, ang sinisisi nila ay yung kanilang sarili. Na kasi kaya nagtataksil sa akin kasi hindi ko na ibibigay ang kailangan niya, and so on and so forth. Sa'yo, Maris, ng Kainta, malinaw, nawawala na ang respeto mo sa pagkatao mo, nawawala ang dignidad ng iyong pagkatao sapagkat nagiging manhid ka na. At kung ganito ang magiging relasyon ninyo, ano pang nirereklamo mo, Maris? Baliwala ang liham kasaysayan na iyong pinadala sa ating programa. Ano ang nirereklamo mo kung ikaw ay pumapayag na lokohin ng iyong boyfriend ng jowa mo na 7 taon na?
Is that right? 7 years na magkarelasyon kayo. Alam mo, Maris, wala nang pinakamaswerteng tao sa mundo kung hindi yung jowa mo na si Kevin. At wala nang pinakatangang babae sa mundo kundi ikaw. Kasi niyayakap mo ang lahat ng pain dulot ng pagtataksil ng jowa mo sa iyo. Malinaw, wala ka ng respeto at dignidad sa iyong pagkababae. Pag-aralan mo ngayong gabi. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.